Ngayon po mga kabayan, kakapsat, kasangkayan. Ngayon po ay pictorial na po ng Coylan family. Suot na po nila ang traditional na kasuotan ng mga incheck. Ito po ay tinatawag na hanpu. Ang hanpu, ang traditional na kasuotan ng mga Han Chinese people. Ito po ay nagsimula sa Han Dynasty. 3,000 taon na ang nakalilipas. Ang hanpu clothing ang napili po ng Coylan family upang isuot para sa pictorial. Tapos na pong kunan ng picture ang nag-iisang anak ng Coylan family. Sa ngayon po, ang kinukunan naman po ng larawan ay si Mrs. Coylan. Tapos na po mga kabayan, ang pictorial dito. Ngayon po ay lilipat naman po tayo ng location. Ang hanpo clothing ay gawa sa seda. At ito ay may malambot at manipis pero matibay at komportabling isuot ng kababaihan at kalalakihan. Sa kadahilan ng mainit ito kapag isinuot mo sa panahon ng taglamig. At malamig naman sa katawan kapag ito isinuot mo sa panahon ng tag-init. Pero para sa akin mga kabayan, ang damit na suot nila ay hindi po pwede sa Pilipinas. Dahil sa init ng ating panahon, siguradong pagpapawisan ka. Napakaswerte ng Coylan family. Dahil ni Singkong Duling ay hindi sila nagbayad sa pag-arkila nila sa kanilang renentang traditional costume. Ang mga kaibigan nilang Chinese ang umako ng bayad. Ito'y nagkakahalaga ng 2,500 RMB o yuan. Kung ang 1 RMB o Chinese yuan ay nagkakahalaga ng 8 pesos at 36 centavos sa Philippine peso, ito ay nagkakahalaga ng 20,900 Philippine peso. Napakalaki na pong halaga sa isang katulad kong mahirap lang. Doon ko napagtanto mga kabayan na hindi lahat ng incheck ay kuripot. Meron ding mga handang gumastos, maglaan ng oras at panahon upang mabigyang kasiyahan ang kanilang kaibigan na bumisita sa kanilang bansa. At ito'y labis naming ipinagpapasalamat. Panibagong pictorial na naman ang gagawin kay Mrs. Coylan. Maaari mga kabayan, ito ang ginagaya nilang costume ng hanpo traditional costume na may suot na mahabang damit, na may mahabang mga manggas at may dalang payong. Kung minsan mga kabayan ay kinukusot ko ang aking mga mata na baka ako ay nananaginip lang na mapunta ako dito sa napakagandang lugar dito sa China. Kung hindi ko pinili ang sarili ko na mapag-aral ang aking mga anak, ay hindi ko mararanasan ang mga tagpong ito. Kaya kayong mga bagong magulang ay pilitin niyong mapagtapos ang inyong mga anak sa pag-aaral upang tayo umasenso sa buhay na ito. Another pictorial na naman. Another location. Ganito pala mga kabayan, ang bahay ng mga Chinese noon.
puro kahoy. Mabuti, hindi binubukbok ang mga kahoy nito. Mr. Coyla naman yata ang pipicturan ngayon. At may parang dala siyang listahan ng utang. Ano kaya yun? Parang babasahin daw niya. Tingnan niyo mga kabayan. Parang isang emperor ang costume ni Mr. Coylan. Mukhang isasama na sa picture ang kanilang anak. Kukunan sila ng picture na father and daughter. Masyadong mabusisi ang pictorial, mga kabayan. Yan ang trabahong naiinip ako. Swerte talaga. Babait nila, no? Oo. Mahal yan. Ang isa yata niya is nasa ano? 400. Sinagot lahat nila, no? Mga 14,000. Ang bayad niya 14,000. Mahal eh. Pack up. May class ni Gab pala. Let's go. Another pictorial. Yun ang mga estudyante niya. Mas matanda pa sa kanya. Parang libangan na lang ang mag-aral ng English. Magpapakuha na yata ng litrato ang pamilya Coylan. Ang gamit sa costume niyan, binayaran ng mga estudyante niya. Nasa 1,000 ringgit, equivalent to 14,000 pesos sa Pilipino money.
makeup, costume, photography. Yan ang mga estudyante niya. Tapos na po ang pictorial. Pwede kang mag-arkila ng ganyan kung ayaw mo maglakad. I want to take a video and share it to my parents and family.